Ngayong umaga, mayroon po tayong topic na napakahalaga at ito po ay patungkol sa ating kaligtasan. No? So, ang kaligtasan ay essential doctrine na dapat nating bigyang pansin at dapat na maunawaan ng malinaw. No? Kasi marami po sa atin o marami sa mga Christian na nagsisimba lang pero hindi naman talaga nauunawaan ang kaligtasan na kanilang tinanggap. Kung ito ba ay may kasiguruhan, ito ba ay nawawala o hindi. Ngayong umaga ay ating po pag-aralan, linawin natin ang mga bagay na nagbibigay, may mga katanungan sa maraming tao. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin, samahan niyo po ko. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Amin ka pong tinataas o Diyos, o ang aming pinupuri, pinapasalamatan. Salamat sa opportunity na makapagbahagi na iyong salita, Panginoon. Amin pong dalangin, samahan mo kami ng banal na Espiritu Santo at ihanda niyo po ay mga puso at isipan upang aming lubos na maunawaan ang iyong mensahe sa umaga. Panginoon, salamat po, maghari ka sa umagang ito sa iglesia ito. Maraming salamat po, ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung ating pong topic ay meron tayong kasiguruhan sa ating kaligtasan. No? Marami kasi may encounter tayo sa labas na may mga nagtuturo o naniniwala na ang kaligtasan daw natin ay pwedeng mawala pagka tayo ay nagkakasala. So linawin natin kung talaga bang nawawala or hindi. Okay? So, sabi diyan, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, kaya dapat lang naingatan natin ito. No? So, yan ang katagan na madalas nating marinig sa mga tao na nagsasabi na mawawala ang kaligtasan. Kaya sinasabi nila, dapat mo ingatan yan kasi regalo yan. So, anong dapat mong gawin sa regalo? Dapat daw ingatan. Okay? So, ang tanong, totoo nga ba pwede mawala ang kaligtasan? At pangalawang tanong, binabawi ba ng Diyos ang kaligtasan sa tuwing tayo ay nagkakasala? Kasi may mga ganong paniniwala may mga ganong katanungan. Una sa lahat, dinawin natin na tayo po ay naniniwala sa Biblia bilang final authority or sola scriptura. So anong ibig sabihin po nun? Ang Bible ay pinaniniwalaan natin na inerrant or walang pagkakamali or hindi pwede magsalungat ang mga scripture. No, sa hermeneutics may tinatawag tayong scripture interprets scripture. So pagka halimbawa nabasa mo sa isang verse, sa ibang verse, ang nagsasabi na si Jesus ay tao lang, pwede ka ba mag-conclude na talagang tao lang si Jesus? Panabasa mo lang sa ibang verse, si Jesus ay Diyos. So anong pwede nating conclusion? So i-collect mo lahat ng mga verses patungkol kay Jesus, patungkol sa kanya pagkatao at pagka-Diyos, and then doon tayo mag-arrive sa isang conclusion na Jesus is 100% human and 100% God. So ganun po ang pag-interpret ng Bible. Ganun din sa salvation. Nakita mo sa ibang verse na tila baga nawawala ang kaligtasan pagka tayo ay nagkakasala. Halimbawa sa Hebrews 6:4-6, mayroon doon mga sinasabi na itong mga tao na to ay papatuloy sa kasalanan. No? At meron naman, makikita mo maraming verses na nagsasabi na meron tayong eternal security. So paano natin interpret yun? Para hindi, remember, sabi natin kanina, hindi pwede mag-contradict ng Bible. Okay? So lilinawin natin ngayon. Diyan po sa ating text doon, sabi doon, the Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So sa umagang ito, meron tayong tatlong katotohanan na dapat malaman. Okay? Inawin natin itong tatlong katotohanan ito. Number 1, walang kakayahan ang tao iligtas ang sarili. Okay? Number 2, ang Diyos ang nagliligtas, hindi tayo. Number 3,
sa Diyos ang kapurihan dahil siya na nagsimula ay siya ring tatapos. Okay, ang gaganda ng ating mga topic. Balikan natin yung main point number 1. Walang kakayahan ng tao ligtas ang sarili. Okay, sabi diyan sa Ephesians 2:1-2, as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. So, walang kakayahan ng tao, no? Dahil patay. Hanggat hindi ka nakakarinig ng gospel o hindi ka nakakilala sa Panginoon, itinuturing tayong patay ng Diyos sa Espiritu. So anong ibig sabihin ng patay? Ang patay ay walang kakayanan na gumawa, walang kakayanan na i-please ang Diyos, walang kakayanan na iligtas ang sarili niya. Saan ba nagsimula ito? Nagsimula ito sa the fall of man, sa Genesis 3. They brought both physical and spiritual death to God's perfect world, sabi sa Romans 5:12 saka 6:23. So for the first time, mankind tasted rebellion and was awakened to the difference between good and evil. So they had experienced no evil, no shame, no guilt until the moment. But with one forbidden bite, their souls and bodies began to die. So doon po nagsimula na bakit namatay ang tao sa dahil sa kasalanan. Number 2, sabi diyan, we were dead to the things of God. Romans 8:8. Sabi doon, those who are in the realm of the flesh cannot please God. We are dead spiritually. So malinaw po ang sinasabi ng Bible na patay tayo sa mga bagay patungkol sa Diyos nung tayo hindi pinakilala sa Panginoon. Kaya nga may mga tao no, na ikipagdebate sa atin, mahirap patulan. Kasi nga hindi mo ang kanilang pananaw ay iba sa pananaw ng Biblia. Dahil patay nga sila, hindi sila nakakaunawa. Ang sabi pa sa 2 Corinthians 4:4, sila ay pinulag ng kaaway upang hindi nila makita ang katotohanan. So paano tayo makikipagdebate sa kanila? No? Hindi tayo walang patutunguhan na pagdebate. Kaya mahalaga kung mayroon man taong ganun, iwasan mo na lang. No? So kahit anong gawin ng tao, hindi niya kayang i-please ang Diyos. No way to make ourselves alive, just as parang katulad lang daw ng isang bangkay, no? Na walang magagawa para sa sarili niya, para linisin ang kanyang kasalanan. We cannot even produce the desire to obey God. No, hindi raw natin man lang kayang sumunod sa Diyos o yung magkaroon ng desire na sumunod sa Diyos kasi nga patay because of our sin. Number 3, letter C, sabi niya, we need a life giver. Sabi niya sa John 1:4, in Him was life, and that life was the light of all men. Okay? So, diyan po natatapos ang ating main point number 1. And then sa 2, andyan ang Diyos ang nagliligtas. Basahin po natin sa Ephesians 2:46. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realm in Christ Jesus. So, ano ang simula? Anong pinaka-source o number 1 na reason bakit tayo niligtas ng Diyos? Andyan, because of His love. Ephesians 2:4, John 3:16, no? Greatest reason why He saved us from eternal damnation. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya hindi ka hinayaan na mamatay sa kasalanan, hindi ka niya hayaan na mapunta sa impyerno because of His love. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus at ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. It was because of His love kung bakit tayo narito, kung bakit tayo humihinga pa,
Kung bakit tayo nakakilos pa? Because of His love. Kung bakit tayo pupunta sa langit? It's because of His love. Okay, so sana malinaw po yun. Pangalawa, we are saved by grace. Ephesians 2:8 and 9. Sabi na, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, hindi tayo pwedeng para walang mayabang sa langit. Kasi ang hirap nga naman pagka naligtas ka sa sarili mong gawa, sa mabuting gawa, sa effort mo, pagdating mo sa langit, may pagkamalaki ka. Ayan, nakapasok ako sa langit. Ang galing-galing ko. No, kaya ang ginawa ng Diyos, we are saved by grace. Dahil lang si biyaya niya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus. No? Ngayon, ang sabi ng iba, kulto kayo, wala kayong mabuting gawa. No, mali yun. Saan papasok ang mabuting gawa? After nating maligtas. Kung babasahin mo yung 2:8 and 9, tuloy mo 10, ang sabi doon, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So gumagawa tayo ng kaligtasan para ano? Para maligtas? Hindi. Ligtas na tayo. Kundi gumagawa tayong kaligtasan bilang, sapagkat ligtas na tayo, bilang patunay na tayo ay iniligtas na ng Diyos. Bilang patunay sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo nagkukumahog na gumawa ng mabuti. Tumulong sa marami, magbigay ng tulong simbahan para maligtas. Kundi, ginagawa natin yon out of love dahil niligtas na tayo ng Panginoon. Okay? And another thing, we have assurance of salvation. Sabi sa 1 John 5:11, sabi diyan, whoever has the Son has life, you can know that you have eternal life. No, so, meron tayong assurance of salvation. Sinabi na ng Panginoon sa atin na, basahin ko, hindi ko ito nilagay dyan. And this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son. So, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. So, kung may mga tao, mga Christian pa na nagtatanong, nag-aalangan kung sila nga ba ay ligtas, ito po ang verse na magpapatunay. Meron tayong eternal life sapagkat nasa atin ang Panginoon Kristo. Si Kristo ang buhay. At pagka nasa iyo si Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Okay? So, kung ikaw nananampalataya kay Jesus, meron kang eternal life, hindi temporary. No? According to 1 John 5:13, you can know that you have this eternal life. And nais ng Diyos na magkaroon tayo ng assurance, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ayaw ng Diyos na namumuhay tayo na para bang hindi ka, wala kang kapayapaan. Kasi lagi mong iniisip, Lord, ligtas ba ako bukas? Baka magkasala na naman ako. Lord, ligtas ba ako sa pagdating ng isang taon? No? Ayaw ng Diyos na ganun ang buhay natin. Nais niya na magkaroon tayo ng kapayapaan, settled na, ligtas ka because of Jesus. So anong mangyayari sa atin dahil ligtas tayo? Meron tayong kapayapaan na makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Meron tayong kapayapaan na sumunod sa Diyos dahil tayo po ay niligtas na niya. Okay? So, kaya nga ginawa ng Diyos ang plan of salvation para malinaw. John 3:16, di ba? Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. So ikaw ay naniwala na si Kristo namatay para sa iyong kasalanan at sa ikatlong araw na siya ay muling nabuhay, then kung pinagtiwalaan mo siya bilang para sa iyong kaligtasan, kung oo ang sagot mo, kapatid, meron kang eternal life. Assured ka na, ligtas ka na. Okay? Another thing, we are assured our salvation cannot be lost. Sabi niya sa John 10:28-29, no one can snatch them out of my Father's hand. Sabi diyan, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Matibay po yung salita ng Diyos na yan na nagpapatunay sa atin na hindi pwedeng
mawala ang kaligtasan. Eternal life nga hindi temporary. So no one can take Christ God-given gift of salvation away from you. So para malaman natin, tingnan natin kung talaga bang mawawala ang kaligtasan. Ano ba ang nangyayari during salvation moment? Nung tinanggap ng tao ang Panginoon Kristo, meron pong nangyayari. Tingnan natin. Una, what happens during salvation? We are a new creation. 2 Corinthians 5:17. No, binigyan tayo ng bagong buhay. The old has gone and the new has come. So para mawala ang kaligtasan, dapat sirain ang new creation na binigay sa atin. 'Di ba? Pangalawa, we are redeemed. Sabi sa 1 Peter 1:18-19, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. No? So the word redeem refers to purchase being made or a price being paid. Yung pong ibig sabihin nun, niredeem tayo para mawalang kaligtasan. God Himself would have to revoke His purchase of the individual for whom He paid with the precious blood of Jesus. So para daw mawalang kaligtasan, kailangan i-revoke ng Diyos ang kanyang ipinayad na dugo ng Panginoong Kristo. So another thing, during salvation, we are justified. Romans 5:1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So to justify is to declare righteous before God. So lahat ng nanampalataya sa Panginoon ay declared righteous tayo sa harap ng Ama, sa harap ng Diyos. Kung ikaw nanampalataya sa Panginoon, righteous ka, banal ka sa harap ng Diyos. Makatarungan, makatwiran. And para mawala ang kaligtasan, so kailangan balikan ng Diyos ang salita niya at i-undeclare, no? What He had previously declared. So parang lumalabas, kailangan i-reverse ng Diyos ang kanyang desisyon na pag-declare sa iyo ng righteous. No? Ganun ba ang Diyos natin? I don't think so. Na ganun ang gagawin ng Diyos, no? Para dineclare ka na ng righteous before God, tapos nagkasala ka, i-undeclare kita. No? Para bang isinulat ko ng pangalan mo sa aklat ng buhay, nagkasala ka, buburahin ko ulit. So hindi po ganun ang Panginoon. Another thing na nangyayari during salvation, we are promised with eternal life, sabi sa John 3:16. Eternal life, ibig sabihin, is spending forever in heaven with God. So tayo po ay pinangakuan ng eternal life. One day, pagdating ng resurrection, makakasama natin ang Diyos ng walang hanggan. Okay, so para mawala ang kaligtasan, kailangan nating i-redefine ngayon ang ibig sabihin ng eternal. Hindi na siya eternal life. Temporary life na. Kasi nawawala di ba? Okay. Another thing, ito pa maganda. We are sealed by Holy Spirit, Ephesians 1:13-14. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. So at the moment of faith, tayo ay minarkahan ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu Santo bilang deposit to guarantee an inheritance in heaven. So ang banal na Espiritu ay binigay sa atin bilang deposito, no? So para mawalang kaligtasan, kailangan purahin ng Diyos yung mark na yan, alisin ng Diyos ang kanyang Espiritu, ang kanyang banal na Spirit, i-cancel yung deposit, and then break His promise, revoke the guarantee. Sa tingin nyo, ganun ba ang Diyos natin? Hindi po. Okay? So hindi niya pwedeng gawin yon. Sinelyuhan ka na for the day of redemption, para sa redemption, para sa huling pagdating ng resurrection, tayo ay i-glorify. Okay, we are guaranteed of glorification, sabi sa Romans 8:30. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. So according to Romans 5:1, justification is ours at the moment of faith.
So, justify tayo at the moment of faith. Sabi naman sa Romans 8:30, glorification comes with justification. So, lahat ng justified by God ay pinangakuan ng glorification. Ang promise na ito ay mapupulfill sa resurrection. So, kung nawawalang kaligtasan, mali ay sinasabi sa Romans 8:30. Huwag na tayo maniwala sa Bible. Kasi ang sabi dyan, and those he predestined, he also called. Those he called, he justified. Those he justified, he also glorified. Past tense. Okay? So, hindi po kailanman mawawala ang kaligtasan. Sabi sa Romans 11:29, for God's gift and His call are irrevocable. Hindi pwedeng salungutin ng Diyos ang kanyang sarili. Sabi sa Titus 1, to God cannot lie. Anong ibig sabihin ng irrevocable? Ibig sabihin, para bang nag-resign ka, no? Gumawa ka ng resignation letter. I am tendering my irrevocable resignation. Ibig sabihin, hindi na pwedeng mabago. Hindi mo pwedeng bawiin. Walang sino man ang makapagbabago nung kasi nilagay mo na irrevocable. Kaya tuloy-tuloy na yon. So ganun po ang Diyos sa pagbibigay ng regalo sa atin. God's gift is irrevocable. And sabi sa John 6:39, this is the will of the Father who sent me, that of all He has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day. Matibay din po yung sinabi ng Panginoon Jesucristo dyan, no? Nang lahat na binigay ng Ama sa Kanya, lahat tayo binigay ng Ama sa Kanya, ay hindi niya hahayaan na mawala o maalis sa Kanya, mahiwalay sa Kanya. And tayo ay bubuhayin muli sa huling panahon. Okay, number 3, sa Diyos ang kapurihan. Dahil Siya na nagsimula, ay Siya ring tatapos. Ang sabi diyan sa ating teksto, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter. Pioneer, ibig sabihin siya nagsimula, perfecter siya ang tatapos. Of faith, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So, we are kept secure by the power of God. Sabi sa Ephesians 4:30, with whom you were sealed for the day of redemption. Selyado tayo ng kapangyarihan ng Diyos para pagdating sa araw ng redemption. And then, may dalawang objection dito sa ating doctrine na ito. Number 1, what about Christians who live in a sinful life, unrepentant lifestyle? So, pangalawa, what about Christians who reject the faith and deny Christ? So, paano natin sasagutin yon? May mga nagsasabi, paano yung iba na hindi naman sila unrepentant naman sila? Okay? So, ang problema sa mga objection na ito ay ang assumption na sino man o tumatawag sa sarili niya na Christian ay talaga bang born again. Now, hindi naman lahat nagsasabi na I am Christian ay talagang born again. Marami doon ang Christian sila sa isipan pero hindi sa puso. No, ang tawag sa kanila ay intellectually ano ba tawag doon? May term ako nagagamit doon but not spiritually committed. Wala yung isang word, no? Sa isip lang, hindi sa puso. Convert. So intellectually converted or convert, but spiritually uncommitted. No, so yun po. And ang sabi ng Bible, ang tunay at totoong mananampalataya ay hindi namumuhay sa kasalanan. 1 John 3:6. Anyone who continues to live in Him will not sin, but anyone who keeps on sinning does not know Him or understand who He is. So, ang totoong Kristiyano ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Pwede ka magkasala. Pero hindi ka katulad na ng dati na wala kang guilt, no? Tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa mo. Ang tunay na Kristiyano ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. At sabi rin ng Bible na sino man na umaalis sa pananampalataya ay nagpapakita lamang na hindi naman talaga siya
tunay na Christian. Anong sabi sa 1 John 2:19? These people left our churches but they never really belong with us. Otherwise, they would have stayed with us. When they left, it proved that they did not belong with us. Yun. So malinaw na sa atin, no? Kasi may mga nasasabi, paano yung mga, yung pagdating ng after 1 year or 2 years, tumigil na. Bumalik na sa dati. Kung hindi talaga sila makabalik, hanggang sa sila'y namatay, ibig sabihin yan, sinasabi dyan na hindi naman talaga sila kasama natin. Hindi talaga sila na-born again. Hindi talaga sila dumanas ng regeneration of the Holy Spirit. No? So, yan po yun. And then, pwede siyang naging religious, nagsisimba, linggo-linggo, umaattend pa nga ng prayer meeting, umaattend pa ng midweek service, at sumasama pa sa mga gawain, pero hindi talaga siya na born again by the power of God. So makikita natin sa bunga ng buhay nila. Matthew 7:16, you can identify them by their fruit, that is, by the way they act. Can you pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? So makikita natin yung bunga ng isang tunay na Kristiyano sa buhay nila. Okay? So, letter B, the love of God gives us security. Romans 8:38-39, nothing can separate us from the love of the Father. Basahin natin. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow. Not even the power of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below, indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Ang tibay nun, no? Yung pangako sa atin na wala anuman ang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos, mula sa kamay ng Diyos. Okay? So, letter C, we are unable to sustain our salvation because of sin. Ang sabi sa Matthew 22:37, Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ang tanong, nagagawa mo ba ito araw-araw? Every hour? Every minute? Every second? Wala. Kaya pag hindi mo nagagawa yan, nagkakasala pa rin tayo. Kaya huwag mong sabihin na kaya mong i-sustain ang iyong salvation because of your effort. Dahil walang sino man na makapagsasabi na kaya kong hindi magkasala kahit isang minuto. No? We are still in this corruptible body na may sinful nature. Nasa process pa tayo ng tinatawag na sanctification. Araw-araw niya tayong binabanal. So kung ang pananaw mo ay nawawala ang kaligtasan sa tuwing nagkakasala ka, wala ni isa man ang maliligtas. Everybody or everyone will go to hell. Ang linaw po doon, di ba? So, in fact, ito ay na-address ni Pablo sa Galatians 3:3. Ang sabi niya, talagang napakahangal ninyo. Ang harsh ng kinamig ni Pablo na word doon, no? Napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu, at ngayon nais yung magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Take note yung sariling word na sariling kapangyarihan. Sabihin, sa pamamagitan ng sarili natin. No? So, we cannot earn our own salvation, therefore, neither can we earn the maintenance of our own salvation. So, it is God who maintains our salvation, sabi sa Jude 24. So, ang Diyos ang nagpapatuloy, ang nagme-maintain. Okay. So kung nagagawa mo na, halimbawa, sinabi ko kanina, nagagawa mo na yung Matthew 20:37, perfecto ka na, pwede ka na sa langit. Pero wala ni isang makagagawa. Okay? So, another thing, pagka ang pananaw mo ay namawalang kaligtasan, pinapaging walang saysay mo ang ginawa ni Kristo sa krus. Okay? Kasi, nagsimula ka sa biyaya, Ephesians 2:8-9, tapos magtatapos ka sa good works. So kung ganoon din lang pala,
nasa kamay natin nagpapatuloy ng kaligtasan, katulad ng sinasabi ng iba, bakit pa namatay si Kristo sa krus? Okay? So, any denial of security, eternal security is in its essence a belief that we must maintain our own salvation by our own good works and effort. So ito po ay sumasalungat doon sa salvation by grace na doctrine. So pag yung pong ating pananaw, completely antithetical or to salvation by grace. We are saved by Christ's merits, not our own. Para sabihin na kailangan natin sumunod sa mga salita ng Diyos at mamuhay na magkabanalan lagi para ma-maintain natin salvation ay nagpapakita na hindi sapat ang kamatayan ni Kristo sa krus para bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ay sapat para bayaran ang lahat ng kasalanan natin noon, ngayon, at magagawa pa. Okay? Sabi sa Romans 8:1, 1 Corinthians 15:3, 2 Corinthians 5:21. So ibig pa sabihin nito, pwede tayo magkasala. Pwede natin gawin lahat ng bagay na gusto natin. Pwede tayo mag-enjoy. Sabi nga ni Pastor Nakaram, party. No? That is a hypothetical question. Bakit? Dahil mismo ang Bible nagsasabi na ang true Christian na hindi pwedeng mamuhay ng ayon lang sa gusto niya o mamuhay sa kasalanan. Sapagkat ang isang totoong Christian ay may buhay na binago. Ayan. 2 Corinthians 5:17. Pangalawa, may bunga ng Espiritu Santo. Galatians 5:22-23. Pangatlo, hindi umaayon sa laman. Galatians 5:19-21. Number 4, hindi nagpapatuloy sa kasalanan na sinasabi sa 1 John 6:39. So, hindi po, sabi dyan, eternal, ay basahin muna natin yung Romans, Ayan. Ang sabi sa Romans 6:1-2, ano ngayon nasasabihin natin? Sabi ni Pablo, patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Okay? Ang eternal security po is not a license to sin. Rather, it is the security of knowing that God's love is guaranteed for those who trust in Christ. Yun po ang totoo. No, hindi po yan license to sin na, pwede na pala ako magkasala kasi ligtas na ako, hindi mawawala kaligtasan. Well, kung totoong ligtas ka at nagkakasala ka pa rin, merong consequence ang sin. No? May pagpapalo. Tatalakayin natin yan sa ibang mga susunod na pagtuturo. No? Ano ba yung mga consequences of sin na pwedeng humantong sa kamatayan? Na pagka talagang matigas ang ulo ng isang anak ng Diyos ay pwedeng patayin ng Panginoon, no? Para hindi na makapagpatuloy sa pagkakasala. Okay? So, kung meron mang ganong tao na nagpapatuloy sa kasalanan, sa kabila ng ginawa ni Kristo sa krus para sa kanya, ay nagpapakita lang na hindi talaga siya nakaranas ng tunay na pagkakasala sa Diyos. 1 John 3:6. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. So, ang malaman mo, ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ang nagligtas sa iyo ay magbubunga ito ng pagsunod sa ating Diyos. Magbubunga ito ng pag-aalay ng buhay mo sa Diyos. Sa halip na magkasala, ito ay mag-create sa iyo ng desire na lalo pang paglingkuran ng Diyos. Bakit? Napakabuti ng Diyos eh. Kung hindi ako naligtas, baka nasa kulungan na ako. Kung hindi ako naligtas, baka patay na ako. 6 feet below the ground. Napakabuti ng Diyos. Kung hindi ako naligtas, baka magulong pamilya ko. So dahil dito, ito ay mag-create ng desire to obey God, to serve God, to love God more and more every day sa buhay mo. So mali yung sinasabi nila na parang kinukonsider natin yung mga Christian na magkasala. Dahil ang bunga nito ay mabuti. Ang bunga nito ay magdudulot ng pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa Kanya. Okay? So ang tanong,
Magkakasala ka pa ba o hindi na? Of course, nagkakasala pa tayo. Diba? Kasi sabi nga natin, nasa corruptible body pa tayo eh. May sinful nature pa tayo. At ang environment mo, punong-puno ng temptation. Internet, Facebook, YouTube, ML. No? Ang nakapalibot sa iyo ay mga tukso. So, posibleng magkasala ka pa. Ngayon, anong dapat gawin? Ang sabi dyan sa 1 John 2:1-2, My little children, these things I write to you so that you may not sin. No, para hindi tayo magkasala. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. So kung nagkakasala ka pa, magkakasala ka ulit, humingi ng tawad. Sabi sa 1 John 1, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yun naman pala. So malinaw na ngayon. No? And letter D, ito na tayo magtatapos. It is God who can sustain us to the end. So ang resulta, Soli Deo Gloria. Sa Diyos ang papuri, hindi sa atin. Bakit? Sapagkat si Lord ang aakit sa iyo. Si Lord ang ahawak sa iyo. Pag ikaw'y nagkakasala, bubuhatin ka niya. Pag ikaw ay nanghihina, itataas ka niya. Dadalhin ka niya sa dulo, sapagkat siya ang finisher. Siya, sabi niya doon, now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. No? So sa bandang huli, sa Diyos pa rin ang papuri. Bakit? Sapagkat sa unang point natin, tayo ay walang kakayahan na iligtas ang sarili natin. So therefore, wala rin tayong kakayahan na i-maintain ang salvation. Hindi mo kaya na hindi magkasala kahit isang minuto lang. So malinaw po ang salita ng Diyos. So anong conclusion natin? Ang Diyos ang nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Perpekto ang plano ng kaligtasan ng Diyos upang walang sino man ang makapagyabang sa langit. Bakit mahalaga na malaman natin ito na hindi kailanman nawawala ang kaligtasan? Upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay, araw-araw. No? Paggising mo sa umaga, hindi ka na mag-iisip uli, Lord, ligtas ba ako talaga? No? So meron ka ng kapayapaan. At sa ganon, malaya tayo makakapamuhay ng maayos na walang agam-agam. Makakapaglingkod ka sa Diyos na mayroong kapayapaan, may kagalakan, makakasunod ko sa Diyos na mayroong ngiti sa labi. Sapagkat anuman ang problemang dumating, anuman ang sitwasyon, pandemic man o coronavirus na yan, alam natin one day, kasama tayo ng Diyos. Yun po ang maganda. We have the blessed hope na one day, pag nag-rapture, pak! Wow, kasama mo ang Panginoon sa langit. So anuman ang danasin natin dito, mawalan man tayo ng mahal sa buhay, no? Mawalan man tayo ng trabaho, mawalan man tayo ng pera, mawalan man tayo ng anumang bagay na mahal sa atin, hindi tayo dapat malungkot sapagkat this life is temporary. We have an eternal life. There, over there, nakasama natin ng Diyos, makakasama mo na ang Panginoong Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos. Maraming salamat po.